Kumusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc YouTube channel. Ako po si Dr. Erdy, isa akong cardiologist or heart specialist, pero particularly specialista ako sa tibok ng puso o isa akong electrophysiologist. Na-miss ko kayong lahat at gusto kong pasalamatan yung mga patuloy na tumatangkilik sa aking mga videos at sa channel na to kahit hindi ako masyadong nakakapag-upload ng mga videos. But today, I am excited to be back at uulitin ko na miss ko kayong lahat. By the way, sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga ECG changes o yung mga findings sa ECG at ito yung mga ECG findings na important doon sa mga nasa PNP kasi ito yung mga pag sila ay na ECG, ang mga findings na ito, kahit hindi sila considered na normal, ay pwede pa rin silang mapalagan na mag-proceed sila o magpatuloy sa kanilang agility test. Kung kayo ay nasa PNP o kaya naman sa ibang branches ng government, ng military, siguro included na rin dyan yung mga Bureau of Fire at kayo ay nagawa ng ECG para sa agility test at meron itong findings at kayo ay nangangamba o kayo ay natatakot na baka hindi kayo payagan sa agility test or hingan kayo ng clearance, tara, samahan niyo ako sa video na ito. Ito yung mga ECG findings, particularly sa PNP, na nilista naman nila sa kanilang website. Siyempre, wala kayong magiging problema kung normal ang inyong ECG na ang findings ay nakalagay doon na normal ECG tracing, normal ECG within normal limits, o kaya naman ay normal sinus rhythm or simpleng sinus rhythm lang. So pag ganyan inyong findings, no worries, kayo ay papayagan right away na mag-proceed sa agility test. Ang pangalawa ay sinus bradycardia or sinus bradycardia. Ito naman, ang ibig sabihin nito ay mabagal ang tibok ng puso pero within normal pa rin. Kasi nakikita naman talaga sa mga mas batang tao o kaya naman sa mga atleta o yung mga physically fit na normal na bumabagal ang kanilang puso, especially kung ang rate naman or ang bilis ng tibok ng kanilang puso ay nasa 50 beats pataas. Kasi sa ECG, pag mas mababa sa 60 beats per minute ang inyong heartbeat, ito ay binabasahan na ng sinus bradycardia. Pero again, pag mas mataas naman ito, or ito ay 50 pataas, 50 to 59, do not worry kasi kayo pa rin ay papayagan na mag-proceed sa inyong agility test. Ang pangatlo ay ang non-specific ST wave changes. Ito, nagawan ko na ito ng videos kung ano yung sanhe at kung ano yung importance nito. Uulitin ko lang sa video na ito, to cut it short, ito ay minor findings at hindi rin ito makakasagabal kung ito ang inyong findings sa inyong ECG kung kayo ay nasa PNP. So, kung non-specific ST wave change, o kaya naman yung nakikita nyong abbreviated na NST, TWC, na may maliit na S, yon ang ibig sabihin nun ay non-specific ST wave changes. Again, makiklear kayo for agility test. Pang-apat ay ang incomplete right bundle branch block. Ang ibig sabihin nito ay may bahagyang pagbagal ng kuryente ng takbo o takbo ng kuryente sa kanang bahagi ng puso at ito ay pwede ring makita sa normal na tao na normal naman din ang kanilang puso at wala talaga silang sakit sa puso. In fact, sa US, tinignan nga nila ito sa kanilang mga sundalo ay 1 sa 10 ay mayroong findings ng incomplete right bundle branch block. Kaya dito sa Philippines, kung ito ang inyong findings, again, hindi kayo dapat mag-alala, patuloy kayo sa agility test. Ang panglima ay left axis deviation. Ibig sabihin, medyo ang direction ng takbo ng kuryente ay hindi normal at patungo ito sa kaliwa. Pero again, pag mild lang ito, kayo pa rin ay makiklear. So kung nakalagay sa ECG ninyo na sinus rhythm, left axis deviation at wala nang ibang findings, again, no worries. Ang susunod pa ay ang poor R-wave progression. Ang poor R-wave progression, isa itong finding sa ECG kasi may tinitingnan kami na dapat from V1 to V6, kasi 12 leads yung ECG, ay dapat nagbabago ang complexes o nagbabagong itsura nito. Pag medyo mabagal yung pagbago, yun ang sinasabing poor R-wave progression. Pero ngayon, hindi na rin siya masyadong importante kasi napatunayan na rin na kahit may ECG finding na dating binabasa na poor R-wave progression, ay normal pa rin ang tibok ng kanilang puso o normal pa rin ang kanilang function at hindi dapat mag-alala. Pag ito inyong findings, matutuloy pa rin kayo sa agility test. At ang pinakahuli ay ang left ventricular hypertrophy by voltage.
Ito may nagawa na akong video, hindi lamang dito sa YouTube, pero din sa ibang social media that I am into. At ang left ventricular hypertrophy by voltage, although ito ay pwedeng dahil sa paglaki or pagkapal ng left side or ng kaliwang parte ng puso, ay pwede itong normal finding sa mga batang pasyente at hindi naman ito abnormal. So, isa pa rin ito sa pwedeng payagan at hindi na kailangan ng cardio clearance. Kung yun namang inyong findings ay wala dun sa mga nabanggit ko, ano ang usual na gagawin? Pangkaraniwan, kayo ay ire-refer sa isang cardiologist, pangkaraniwan din sa isang government hospital or institution, at kayo ay papahinga ng cardio clearance. Usually, sa mga clinics ng mga cardiologist, ang usual ang pinapagawa, of course, meron ng ECG at yun nga yung naging rason para mahinga ng clearance ang isang pasyente. May mga konting additional test lang naman na gagawin. Pero nandoon pa rin ulit yung physical examination na ngayon ay nagse-center doon sa examination ng inyong puso. At ang usual na laboratory na pinapagawa, kung abnormal ang ECG, ay ang 2D echo. Kasi sa 2D echo, nakikita doon ang function ng heart, nakikita doon kung may problem sa structure ng puso, kung mahina ang pagbomba ng dugo ng puso, o kung may problema sa valves. So, pangkaraniwan yan lang naman. At kahit abnormal yung ECG, at normal naman ang inyong 2D echo, ay mabibigyan pa rin kayo ng clearance ng cardiologist. So, all in all, dapat naman talaga na hindi lang mag-alala kung ang inyong finding ay tulad ng mga nabanggit ko na, at kung hindi naman doon at ibang naging findings, ay papahingan lang kayo ng clearance sa mga cardiologist na tulad ko, for example. Parang bonus na lang din, sa PNP din, tinitignan yung weight, yung height, yung body mass index. Dapat ito ay within 17 to 23. Tapos sa blood pressure naman, dapat mas mababa sa 140/90. Yung heart rate, dapat mas mababa sa 90. Yung respiratory rate o yung bilang ng paghinga ay mas mababa sa 20. At ang temperature ay dapat mas mababa sa 37.5. Pag ang inyong ECG at ang inyong physical examination ay within that range, wala kayong magiging problema at maitutuloy ninyo ang inyong agility test. So sana nakatulong sa inyo ang kaalaman sa video na ito kung may kamag-anak kayo sa PNP o sa iba pang military na sangay ng ating government at sila ay nangangamba dahil may ECG findings sila. Sabihin nyo na sa kanila na panoorin ang video na ito. And if it's not too much to ask, please subscribe to this channel at i-share nyo na rin at i-like ang mga videos. By the way, kung meron kayong tanong o meron kayong mga experiences tungkol sa ECG at sa agility test at sa cardio clearance, ilagay nyo lang sa comment section and babasahin ko silang lahat at titignan ko kung anong aking maitutulong. Kung meron kayong mga questions particularly tungkol sa ECG, huwag kayong mag-hesitate. Lagay nyo lang sa comment section at babasahin ko sila at susubukan ko silang sagutin lahat. Muli, maraming salamat sa pagtangkilik ng channel na ito. Maraming salamat sa panonood and I will see you next time.